Punta tayo sa ating second segment. Ito na yung tungkol sa impeachment cases. So, ang unang update dito, 'di ba, last week may nag-file ng tatlo laban kay Pangulong Bongbong Marcos, yung nauna ang kine-claim ng mga supporters ni BP Sara alyado naman daw, 'di ba? Dati daw abogado ni First Lady, 'di ba? Yung pangalawa, final ng Makabayan Group at yung dalawang yon na-endorse pareho ng miyembro ng Kongreso. Ang problema, yung pangatlo na final, ang nanguna sila Mike Defensor, si Attorney Topacio at si dating Congressman Jing Paras, pati na rin si dating Governor Chavit Singson, di ba? Mukhang hindi yata nakahanap ng endorser eh. Oo nga eh. Sa ilalim ng ating konstitusyon, para lang malinaw, para makonsider na sufficiently initiated ang isang impeachment complaint, kailangan meron man lang isang kongresista na mag-endorse at pumirma. At sa kasong ito, mukhang wala. Wala. Ilang araw na ang lumipas. Wala. Pero nagugulat ako dito. Di ba kasama si Governor Chavit? Di ba yung anak niya, kongresista? Bakit hindi nagano? Senator Marcoleta, anak niya. Si Paulo. Congressman. Bakit ganun? Kaya nga eh. So parang biglang what do you call this thing na the tail? Parang tail between the legs. Oo. Parang biglang ang lakas-lakas ng dating nila. Si Mike nakausap ko, na-interview ko. Sabi daw hindi tinanggap. Obviously, medyo mali rin naman ng Office of the Secretary. Dahil yung nasa abroad daw. Nasa abroad. Wala. Sabi mo nga sa isang ministerial pagtanggap. Tsaka kasi hindi naman yung individual official Dapat yung office, di ba? Pwede. Correct. Kasi sa Malacanang dati. Kahit na naman si Pinoy nasa abroad o wala mismo dun sa palasyo, hindi ba pag nag-file ka doon, tatanggapin naman dapat yun? Dapat nga. Exactly. Pero ang point nga, after that, ito yung kwento nga, si Congressman Ega Erice, kausap ko, si Mike asked him if he's willing to endorse. Sabi ni Ega, hindi ako mag-endorse. Bakit? Hindi siya niniwala. He will not also endorse daw yung kung merong sakaling may impeachment complaint laban kay BP Sara. Pero ang na-mention ni Egay sa akin, si Kiko Barsaga raw mag-endorse. Pero hindi pwede. Suspended. And the other one was yung anak nga ni Chavit Singson. Obvious naman kasi nandun yung tatay eh. So expected na siya mag-endorse. Wala nga eh. So parang question is bakit Tsaka yun nga kanina pinag-usapan natin yung hindi tinanggap. Pero ngayon parang moot point na yun eh. Kasi bakit tatanggapin wala naman kayong endorser? Paki-explain din. Ang sabi sa akin ni Mike, nung first time niya nag-endorse, meron daw mag-endorse pero hindi daw tinanggap. Pero I mean, I don't know if that's true. Pero itong pangalawa, ang kwento sa akin after the meeting, after my interview with him was pupunta raw siya sa Supreme Court. Ano ipupunta nila sa Supreme Court? Sinabihan din nga siya ni Ega, wala yan, dapat mag-fight ka muna. Tsaka ang punto nga, wala kayong endorser Correct. Yun yung Kasi ganito para lang malinaw, ang constitutional requirement ay may mag-endorse. At hindi ito technicality. Correct. Kasi alalahanin natin, ang sole power to initiate impeachment sa ilalim ng saligang batas, nasa Kamara de Representante. House of Representatives yan. So para magsimula yung proseso, ang requirement ay kailangan kahit na isang membro ng House ang mag-endorse. Yun ang magsisimula ng process Kung wala yung endorsement, baliwala yun. Diba? Paliwanag mo nga kung bakit, kunyari bukas may makuha sa endorser na congressperson. Pwede pa ba mag-file? Ang pakakaintindi ko kasi, yung first two complaints, na merong endorser, na-refer na to the Justice Committee. And kung na-refer, ayon sa Supreme Court decision sa Francisco versus House of Representatives, kapag merong final na impeachment complaint, duly endorsed at na-refer na sa Justice Committee, considered ng initiated. So, barred na. Oo. Wala nang Ibig sabihin, mag-take effect na yung 1-year bar rule. So, hindi na sila hindi na pwede magkabol kasi meron ka lang na-file So, yung dalawa ngayon ang valid i-hear. impeachment Oo. complaint. Yun ngayon ang ite-take up sa Justice Committee at yun ngayon yung magiging basis dun sa pag-uusap dun at pag-determine ng una sufficiency in form tapos sufficiency in substance. So ang ingay-ingay nila yan pala wala rin nangyari. Ayun nga ang nagulat talaga ako.
Hindi ba parang ang pinaka-basic requirement kung mag-file kayo, meron na kayong kausap na maki-endorse? Oo nga eh. At the very least, yung anak ni Chavit kasi Oo. So, complainant yung tatay. hindi ko maiwasang isipin. So, ano yung sabihin nun? Ganong kalakas pa rin yung majority? Kasi madami nagsasabi, nung nagpalit ng leadership sa House of Representatives last year, di ba? Nag-resign si dating Speaker Martin Romualdez, nahirang si bagong Speaker Bogie D, medyo hindi na daw ganun hindi daw kasing lakas Correct, ang correct. ang hawak, yung disiplina within the majority coalition. Sinasabi nga nung iba, malabo na yung impeachment ni VP Sara kasi nagbago na Oo ang nga. sitwasyon. Pero ito, para sa akin, very, very telling ito. Kasi kung talagang meron ng mga membro ng Kongreso na medyo humina na yung kanilang pagkiling doon sa mayorya at medyo mas dumidikit na sila doon sa kampo ni VP Sara, hindi ba dapat madaling na-file itong impeachment na ito? Considering walang incentive ngayon, 'di ba? Sabi nung yung co-host mo sa Spokes, numbers niya, ibang ibig sabihin ng numbers niya. Numbers na pera, di ba? Pero, yun nga yun ang punto. At saka, hindi mo kailangan ng more than one dito, Isa lang. Out of the 315 na yata mga members ng Congress ngayon, isa lang ang kailangan mo. So, parang, para sa akin, napaka-telling na wala man silang nakuha kahit isa. Oo nga. Yun yun. Ay, kasi nagsalita na rin si Mike na pag na-file ng amin, magte-testify daw si Saldico. Asa na? Wala na. Ngayon, mahirapan na silang isampayan. Wala na silang... Unless, yun nga, may Supreme Court sila, tapos babaguhin na naman ng Supreme Court yung rules. Pero, klaro Pero sa tingin mo, hindi na mag-ano ng decision, ano? Ako, sa akin, napakalinaw nun nung standing na rule na yun Tagal-tagal na nun Panahon pa yan ng impeachment pa ni former Chief Justice Davide. Davide. Yung Francisco Oo nga, Davide correct, impeachment yun. That's more than 20 years old. Diba? Na ruling. So, ako, malinaw yun. So, mukhang baka feeling ko yung mga judgment ng iba na humina na Malamang. ang hawak sa majority sa House, baka premature. Baka siguro naramdaman nila na biglang lumakas, ano? O baka naman nakita nila yung mukhang mahina din naman. Kinwestiyon ko nga sa ano yung complaint nila. But anyway, baka tingnan natin. So anyway, so Okay. may dalawang complaint na lang. So next week, abangan natin kung may magpa-file. Kay Sara Duterte naman. Kasi nga, yung according sa Supreme Court decision, February 6, pwede na mag-file. Pero February 6, I think, parang, ano yata Friday. So, posibleng merong mag-file, di ba, nung Friday na yun. Pero ma-actionan yun, Lunes na. Lunes na. 9, di ba? Pero malamang Friday, meron pa rin magpa-file dyan dito. So, yun ang titingnan natin. Yung siguro, yun naman, may endorser. Kasi may mga nagsabi, sinabi din ng Makabayan na magpa-file din daw sila. Hindi kaya may impeach me complaint din na... Hindi, sabi ni, parang yung magpa-file din yung mga kampo ni VP Sara. Unahan nila. Alright, Pero, mahirap. ang problema kasi doon, sabay-sabay Feb 6 yung So, malamang sa malamang, kahit na mag-file sila, sabay-sabay na, lahat na magpa-file, sabay-sabay na... So ilan ang nakikita ang magpa-file daw? Well, so far, ang nagsabi Makabayan, tapos hindi ko alam kung si Senator Sonny Trillanes nagbabalak din yata. Ang akbayan wala. So far, wala akong alam na magpapile ng Akbayan. Okay. Pero essentially the same causes of action tulad ng original complaint o may dagdag? Well, hindi ko alam kung kasi kung meron mang idadagdag, ang isang posibleng idagdag, yung mga testimonyan, yung affidavit ni Madriaga, di ba? Okay. Yun yung bago Yung bago. So, hindi ko alam kung naalala ko di ba naging guest natin si Kong Terry doon. Nagsalita siya tungkol dyan at ang sinabi niya ay pinag-aaralan pa kung maisasama yon. So, tingnan natin kung anong Good, lalaman. exciting. Pero ako talaga, medyo yung pasabog na merong pa-file na impeachment laban kay BBM, parang wala Anong tawag doon sa paputok? Na kapag malakas tapos pag, ano yun? I'm so bad with analogies. Lucis lang. Or support. 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 Support, diba? Tama Support pala. Anyway. Okay. So, dapat pag nagkaroon na ng impeachment, magkaroon tayo ng isang guest muli na di-discuss natin yung bagay. Alam mo nung first impeachment ni
our first impeachment was si Joseph Estrada. I mean, anyway, Sa Pilipinas. sa actually. Pilipinas. Tama. I was asked to be an impeachment legal analyst because I wrote a long article in Philippine Star about impeachment process in the States and here. Bago. In fact, Raul Rocco, I remember, boss ko dati, saw that article, he pinned it on his wall. So, naalala ko lang yun because bago talaga ng impeachment. Pero ngayon, ang dami na natin experience sa impeachment. So, expect to be called in as sa bilyonaryo, legal Bata resource pa ka. ako nung kay Erap. Although lawyer na ako noon, pero bago nasa saligan. Kauwi mo na umuwi ka. Nasa Hindi, saligan. hindi pa ako umaalis noon. Nasa Ah, saligan ako. Halos bagong graduate pa lang ako noon. Pero nung nakapag-oral arguments ako sa Supreme Court doon sa impeachment ni Mercedes Gutierrez. Na nag-resign siya kaya hindi natuloy. Oo, pero nag-file kasi siya ng petition sa Supreme Court assailing yung impeachment process sa House. Oh. So, nag-oral arguments, ako yung nag-represent kasi ang Akbayan nag-file no ng impeachment complaint. So, ako yung lawyer nila. Ang kasama ko si Justice Bibi Mendoza. Oh, okay. Who was representing the House of Representatives. Naging moot na ng academic yan, bale. Wala nang decision. Well, oo, kasi nag-resign si Nag-resign. si